Basang-basa sa ulan, dala ang huling sentimo, nadurog ang puso ni Tess sa tawa ng mga mapagpanggap. Isang katulong lang siya na may apelidong Vergara, sabi ni Doña Consolacion habang humihigop ng alak. Ang sakripisyo ay naging basura, ang utang na loob ay naging tanikala. Pero sa dilim, may kakmatang nagmamasid. Panahon na para bumangon mula sa abo ng panlalait. Kaya mo bang tiisin ang hagupit ng katotohanan? Ubusin mo na ang wine mo, Dian. Baka lumamig ang ating pagdiriwang bago pa dumating ang yaya mong labandera. Ang tinig ni Doña Consolacion ay pumailan lang sa loob ng marangyang silid ng ospital, puno ng katusuhan at banyaga, sa imahe ng isang matandang nag-aagaw buhay. Sa labas ng pintuan ng VIP Suite 402, nakatayo si Thursdaya o Thesis, basang-basa ang suot na lumang cardigan at nanginginig ang mga kamay habang yakap ang isang thermal pot ng mainit na arroz caldo. Ang bawat patak ng tubig mula sa kanyang buhok ay tila mga luhang bumabagsak sa malamig na sahig ng ospital, isang piping saksi sa kanyang paghihirap sa gitna ng malakas na bagyo sa Maynila. Mommy, you're so bad. Pero seriously, ang galing nating umakto. Akala talaga ni Tess mamamatay ka na. Kaya ibinigay niya sa akin pati yung tinatago niyang ipon para sa tuition ng baby niya raw sa future. Like, as if naman magkakaroon ng matinong future ang anak ng isang tiragit. Sumunod ang isang matining na halakhak mula kay Diane na tila mga bubog na bumaon sa pandinig ni Tess. Napatigil ang mundo ni Tess. Ang bawat pintig ng kanyang puso ay naging isang mabigat na pasanin sa loob ng kanyang dibdib. Ang arroz caldo na niluto niya ng may pagmamahal. Ang gamot na binili niya gamit ang huling sentimo sa kanyang pitaka na para sana sa kanyang check-up. Lahat ng yon ay tila naging abo sa isang saglit. Ang kanyang mga binti ay naging parang tingga. Tila hindi na kayang suportahan ang bigat ng katotohanang sumampal sa kanyang pagkatao. Dahan-dahang sumilip si Tess sa maliit na salamin ng pinto. Doon, nakita niya si Doña Consolacion, ang biyenan na inalagaan niya, nang higit pa sa sariling ina. Naprekting nakaupo sa kama, walang bakas ng sakit, at masayang itinataas ang baso ng mamahaling alak. Wala ang oxygen mask, wala ang mahinang tibok ng puso. Tanging ang mapanuring ang ngiti ng isang babaeng sanay mamanipula ng buhay ng iba. Hayaan mo siya, Dian. Isang hangal ang babaeng yan. Ang mga taong galing sa putik ay laging gutom sa pagkilala ng mga tulad natin. Ang kailangan lang nating gawin ay bigyan siya ng kaunting matatamis na salita. At gagawin niya ang lahat para sa atin. Kahit pa ang pirmahan ni Alejandro, ang waiver ng inheritance, siya ang gagamitin nating susi. Ang boses ng matanda ay malamig pa sa hanging dala ng bagyo sa labas. Nabitawan ni Tess ang daladalang plastik ng gamot. Ang tunog ng pagbagsak nito sa sahig ay hindi narinig ng mga tao sa loob. Ngunit para kay Tess, iyon ang tunog ng pagkabasag ng kanyang huling pag-asa. Ang kanyang mga daliri ay nagsimulang mangatal habang hinahawakan ng kanyang tiyan. Sa loob ng kanyang sinapupunan, may isang buhay na pilit niyang pinoprotektahan. Isang buhay na kinuha na ng mga taong nasa loob ng silid na yon bago pa man ito makasilip sa mundo. Isang matinding pait ang namuon sa kanyang lalamunan. Naalala niya ang bawat gabing hindi siya natutulog para lamang tapusin ang tambak na labada ng mga Vergara. Ang bawat umagang gumigising siya ng maaga para magluto ng pagkaing ititinda sa harap ng ospital. Lahat ng pagod na yon ay napunta lamang sa mga designer bags ni Dian at sa kasinungalingan ng kanyang biyenan. Who cares about her feelings, right? Basta makuha natin ang pirma ni Kuya Alejandro, we can finally kick her out of the mansion. Masyado na siyang matagal na nakikitira rito, nakakasuka na ang amoy ng mantika sa buong bahay dahil sa kanya. Sa sandaling iyon, ang pinto ay dahan-dahang bumukas, hindi dahil sa hangin, kundi dahil sa bigat ng katawan ni Tess na hindi na kayang tumayo ng tuwid. Ang liwanag mula sa loob ng silid
ay tumama sa kanyang maputlang mukha. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng paggalang at pagmamahal, ay tila mga uling na nagbabaga sa gitna ng kawalan. Napatigil ang mag-ina. Ang baso ng alak ni Doña Consolacion ay nanatiling nakabitin sa hangin. Ang ngiti sa mga labi ni Dayan ay unti-unting naging isang nangising puno ng pagkadiri. Tess, bakit ganyan ang hitsura mo? Mukha kang basahan na nilublob sa kanal. Pagtataray ni Dayan habang tinatakpan ng kanyang ilong. Hindi sumagot si Tess. Ang kanyang hininga ay naging mabigat. Bawat singhap ay parang paghigop ng lason. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Doña Consolacion. Ang mga matang dati ay tinitingnan niya ng may utang na loob. Ngunit ngayon ay nakikita na niya bilang mga hukay ng panlilinlang. Ang arroz caldo niyo po, baka lumamig. Ang tanging lumabas sa kanyang mga labi. Isang boses na basag at puno ng dusa na mas masakit pa sa isang sigaw. Inilapag niya ang thermal pot sa lamesang malapit sa pinto. Ang kanyang bawat galaw ay tila isang ritual ng pamamaalam sa dating Tess na kilala nila. Tumayo si Doña Consolacion mula sa kanyang pagkakahiga. Ang kanyang tindig ay muling naging mapagmataas at puno ng awtoridad. Narinig mo kami, hindi ba? Well, mas mabuti na rin yan para hindi na tayo magbulahan pa. You are just a tool, Thursdaya. Huwag mong isiping dahil dinalhan mo ako ng lugaw, ay magiging kapantay ka na namin. Ang utang na loob mo sa pamilyang ito ay hindi mababayaran ng kahit anong serbisyo. Tinalikuran sila ni Tess ng walang imik. Ngunit bago siya tuluyang lumabas, isang imahe ang humarang sa kanyang paningin sa dulo ng madilim na hanlang. Isang anino ng lalaking matagal na niyang kilala, nakasandal sa pader, at ang mga kamao ay nakakuyom hanggang sa mamuti ang mga kasukasuan nito, si Alejandro. Ang kanyang asawa ay nakatayo doon. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa pinto ng silid, nakakalabas lang ni Tess. Walang emosyon ang kanyang mukha, ngunit ang puot na nagmumula sa kanyang presensya ay tila isang apoy na handang tumupok sa buong gusali. Sa gitna ng katahimikan ng ospital, tanging ang malakas na pagbuhos ng ulan sa labas ang naririnig. Habang nagtatama ang paningin ng mag-asawa, isang tanong ang tila sumusugat sa puso ni Tess. Hanggang kailan nila kayang panindigan ang katahimikang ito bago tuluyang gumuho ang lahat ng kanilang pinoprotektahan? Ang bawat hakbang ni Tess papasok sa mansyon ng mga Vergara ay tila pagbaba sa isang madilim na hukay na walang hangganan. Ang bango ng mga mamahaling bulaklak sa florera at ang kintab ng mga antigong muebles ay hindi nagdala ng kapayapaan, kundi isang masikip na pakiramdam sa kanyang dibdib. Para sa ibang tao, ang mansyong ito ay simbolo ng yaman at dangal. Ngunit para kay Tess, ito ay isang magarang kulungan kung saan ang bawat rehas ay gawa sa utang na loob. Sa loob ng sasakyan kanina, ang katahimikan sa pagitan nila ni Alejandro ay mas mabigat pa sa ulan. Nakatingin lamang si Tess sa labas ng bintana. Pinagmamasdan ang mga ilaw ng lungsod na nagiging malabo dahil sa kanyang mga luha. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang itanong sa kanyang asawa kung bakit nananatili itong pipi sa harap ng kalupitan ng sariling ina. Ngunit ang tanging lumabas sa kanyang mga labi ay ang nangangatal na hininga ng isang babaeng pagod na sa pakikipaglaban. Magpahinga ka na, Tess. Ako na ang mag-aayos ng mga gamit. Ang mahinang sabi ni Alejandro nang makarating sila sa loob ng kanilang maliit na silid sa likod ng mansyon. Ang boses nito ay puno ng pag-aalaga. Ngunit para kay Tess, ang mga salitang iyon ay tila mga barya na inilimos sa isang taong nawalan na ng lahat. Hindi sumagot si Tess. Dahan-dahan niyang hinubad ang kanyang basang cardigan. Ang kanyang mga galaw ay mabagal at tila walang buhay. Ang bawat bahagi ng kanyang katawan ay sumasakit. Hindi dahil sa pagod sa paglalaba, kundi dahil sa bigat ng katotohanang nalaman niya sa ospital. Ang kanyang tiyan ay tila kumukulo sa kaba. Paano niya palalakihin ang kanyang anak
sa isang tahanan na puno ng lason at pagkukunwari. Tess, bakit nakatayo ka lang dyan? Ang daming kailangang gawin sa kusina. Nakauwi na si Mommy, at gusto niya ng mainit na tsa. At yung mga damit na nilabhan mo, siguraduhin mong plansado na. Yan bukas ng umaga dahil may shooting ako para sa vlog ko. Ang matining na boses ni Diane ay bumasag sa katahimikan ng gabi. Nagmumula sa kabilang panig ng pinto. Napapikit si Tess. Ang bawat salita ni Diane ay tila isang latigo na humahagupit sa kanyang sugatang puso. Naramdaman niya ang marahang paghawak ni Alejandro sa kanyang balikat, isang pagtatangkang pakalmahin siya. Ngunit mabilis siyang umiwas. Ang init ng kamay ng asawa ay nagpapaalala lamang sa kanya ng kawalan nito ng kibo sa loob ng silid sa ospital. Lumabas si Tess at hinarap ang kanyang biyenan na ngayon ay komportableng nakaupo sa sofa. Tila walang bakas ng sakit sa puso na muntik ng ikaubos ng kanyang huling sentimo. Ang mukha ni Doña Consolacion ay puno ng mapanuring tingin. Ang mga mata nito ay sinusuri ang bawat dumi sa suot ni Tess. Bakit hindi ka pa kumikilos? Ang isang mabuting asawa at menamenang miyembro ng pamilyang ito ay alam ang kanyang obligasyon. Tandaan mo, kinuha ka namin mula sa kalye at binigyan ng marangal na pangalan. Ang kaunting paglilingkod ay hindi sapat na kabayaran para sa lahat ng itinulong ko sa inyo ni Alejandro. Ang sabi ng matanda habang dahan-dahang hinihimas ang kanyang mamahaling perlas. Opo, Mami, ihahanda ko na po. Ang tanging naisagot ni Tess, ang kanyang boses ay tila isang bulong na nanggagaling sa ilalim ng lupa. Ang pait ay nananatili sa kanyang dila. Ngunit ang kanyang mga kamay ay kusang gumagalaw upang sumunod. Iyan ang kapangyarihan ng tanikala ng utang na loob. Kahit alam mong niloloko ka na, ang iyong konsensya ang siyang nagiging sarili mong bantay. Habang nasa kusina, ang bawat paggalaw ng kutsara sa tasa ay tila isang malakas na tunog na umaalingaw-ngaw sa kanyang ulo. Ang mundo ay nagsimulang uminog. Ang mga puting tile ng kusina ay tila naging isang malabo at kumukititap na imahe. Naramdaman ni Tess ang malamig na pawis na namumuo sa kanyang noo at ang kanyang hininga ay naging mababaw at mabilis. Sinubukan niyang humawak sa gilid ng lamesa, ngunit ang kanyang mga daliri ay tila nawalan ng lakas. Ang ingay ng tawa ni Diane mula sa sala at ang utos ni Doña Consolacion ay unti-unting naging malabong ugong sa kanyang pandinig. Ang huling bagay na kanyang nakita ay ang anino ni Alejandro na patakbong lumalapit sa kanya. Ang mukha nito ay puno ng takot na ngayon lamang niya nasilayan. Ang kanyang katawan ay bumagsak sa malamig na sahig. Ang tasa ng tsa ay tumalsik at ang mainit na likido ay kumalat sa paligid ng kanyang walang malay na anyo. Sa gitna ng kadiliman, isang panalangin ang namuo sa kanyang diwa bago ang lahat ay tuluyang maglaho. Huwag ang anak ko. Kunin niyo na ang lahat. Huwag lang ang buhay na nasa loob ko. Ang bawat pagmulat ng mga mata ni Tess ay tila pag-ahon mula sa ilalim ng isang malalim at madilim na karagatan. Ang unang naramdaman niya ay ang malamig na dampi ng basang bimpo sa kanyang noo. Kasunod ang pamilyar at nakakalunod na amoy ng mansyon, ang pinaghalong amoy ng mamahaling pabango at ang mapanglaw na alikabok ng mga lihim na pilit itinatago. Sa kanyang tabi, nakita niya si Alejandro na nakaupo. Ang mga balikat ay nakayuko at ang mukha ay tila isang ukit na bato sa gitna ng kadiliman. Ang kanyang asawa ay naroon, ngunit ang distansya sa pagitan nila ay tila mas malawak pa sa kahit anong karagatan. Uminom ka muna, Tess, sabi ng doktor. Sobrang pagod at stress lang ang dahilan. Ang mahinang sabi ni Alejandro habang iniaabot ang isang baso ng tubig. Ang kanyang tinig ay tila isang tuyong dahon na hinahampas ng hangin. Walang lakas, ngunit puno ng pait. Sa labas ng kanilang silid,
Naririnig ang boses ni Doña Consolacion na nakikipag-usap sa telepono, tila nagrereklamo sa mga kaibigan tungkol sa abalang idinulot ng pagkahimatay ng kanyang katulong na manugang. Stress o dahil sa katotohanang nalaman ko sa ospital, Alejandro? Ang tanong ni Tess, ang kanyang boses ay isang nanginginig na bulong. Hindi sumagot ang lalaki. Sa halip, tumayo ito at lumapit sa bintana. Pinagmamasdan ang dilim ng gabi. Ang katahimikan ni Alejandro ay tila isang mabigat na kumot na sumasakal kay Tess. Hindi na niya kilala ang lalaking pinangakuan niya ng habambuhay. Sa bawat araw na lumilipas, ang Alejandro na mahal niya ay unti-unting naglalaho sa likod ng mga anino ng pamilyang Vergara. Nang matiyak ni Alejandro na nakatulog ng muli si Tess, dahan-dahan siyang lumabas ng silid. Hindi niya alam na ang kanyang asawa ay nagtulog-tulugan lamang. Ang mga mata ay nakabukas sa gitna ng dilim, naghihintay ng pagkakataon. Sinundan ni Tess ang anino ni Alejandro hanggang sa makarating ito sa lumang bodega sa likod ng mansyon, isang lugar na ipinagbabawal sa kanya. Doon, sa gitna ng mga lumang kagamitan at mga kahon na puno ng alikabok, nakatayo ang matandang si Mang Isko, ang pinagkakatiwalaang katiwala ng yumaong ama ni Alejandro. Narito na ang mga papeles, Alejandro. Ang La Estrella, ang tunay na hiyas ng iyong ina, ay hindi lamang basta alahas. Ito ang katunayan ng lahat ng ari-arian na ninanakaw ng iyong ina-inahan. Ang narinig ni Tess na sabi ni Mang Isko, ang tunog ng mga papel na inilalabas mula sa isang lumang baul ay tila isang babala sa katahimikan ng gabi. Napatigil ang hininga ni Tess. Ang La Estrella? Naalala niya ang mga kwento tungkol sa isang gintong tram na may mga diamante, ang simbolo ng kapangyarihan ng mga tunay na Vergara na matagal nang nawawala. Nang makaalis si Alejandro at si Mang Isko, dahan-dahang pumasok si Tess sa loob ng bodega. Ang kanyang puso ay tila isang tambol na mabilis ang pagtibok. Bawat hakbang ay puno ng kaba. Sa gitna ng sahig, malapit sa pinag-usapan ng dalawang lalaki, nakakita siya ng isang maliit na piraso ng papel na tila nalaglag mula sa bulsa ni Alejandro. Pinulot niya ito at dinala sa ilalim ng isang maliit na ilaw. Iyon ay isang punit na resibo mula sa isang sanglaan sa labas ng Maynila. Ang petsa ay kamakailan lamang at ang pangalang nakasulat sa itaas ay hindi kay Alejandro, kundi kay Dian. Isang matinding panginginig ang bumalot sa buong katawan ni Tess. Bakit magsasangla si Dian ng isang bagay kung ang pamilyang ito ay naglulubalob sa yaman? At ano ang kinalaman ng La Estrella sa mga lihim na pilit itinatago ng kanyang asawa? Ang mga piraso ng katotohanan ay tila mga matatalim na bubog na unti-unting bumubuo ng isang larawan ng panlilinlang. Naramdaman ni Tess ang isang malamig na presensya sa kanyang likuran. Ang hangin sa loob ng bodega ay tila tumigil sa pag-ikot. Nang dahan-dahan siyang lumingon, nakita niya ang isang pares ng mga mata na nanlilisik sa galit. Ang liwanag mula sa kanyang hawak na papel ay tumatama sa mukha ng taong hindi niya inaasahang makikita doon. What do you think you're doing, Tess? Sabi ko na nga ba, hindi lang pagkain ang ninanakaw mo sa pamamahay na ito, kundi pati ang mga sikreto namin. Ang mariing sabi ni Dian habang dahan-dahang lumalapit. Ang bawat hakbang nito ay tila isang banta ng kamatayan sa katahimikan ng gabi. Ang hawak ni Tess na resibo ay tila naging isang mitya na handang magpasabog sa lahat ng kanyang nalalaman. Ang bawat patak ng pawis sa noo ni Tess ay tila nagsisilbing bautismo ng kanyang panibagong determinasyon. Sa ilalim ng nagbabagang init ng araw sa Quiapo, sa gitna ng usok ng mga sasakyan at ingay ng mga taong nagmamadali, nakatayo siya sa harap ng kanyang maliit na silya at lamesa. Ang amoy ng kumukulong mantika at ang samyo ng bawang na ginigisa ay tila isang pamilyar na yakap na nagpapaalala sa kanya kung sino siya bago pa man siya naging isang anino sa mansyon ng mga Vergara. Dito,
Siya ang nagmamay-ari ng kanyang oras. Dito, ang bawat sentimong kinikita niya ay may kalakip na dangal na hindi kayang bayaran ng kahit anong hiyas. Tess, anak, bakit ka pumasok agad? Ang putla-putla mo pa. Baka mabinat ka. Ang nag-aalalang boses ni Aling Nena ang pumutol sa malalim na pag-iisip ni Tess. Si Aling Nena, ang matandang nagtitinda ng palamig sa katabing pwesto, ay matagal nang saksi sa pagtitiyaga ni Tess. Nakita nito ang bawat pasiklab ng pag-asa at ang unti-unting paglamlam ng sigla sa mga mata ng dalaga, simula nang mapangasawa nito si Alejandro. Kailangan po, Aling Nena, hindi ko pwedeng iasa ang lahat sa kapalaran. Ang tiyan ko, hindi pwedeng kumalam, lalo na ngayon. Ang sagot ni Tess habang marahang hinahalo ang arroz caldo sa loob ng malaking kaldero. Ang bawat pag-ikot ng sandok ay tila isang ritual ng pagtitimpi. Ang kanyang mga paa ay nagsisimula ng mamaga, isang mahapdi at nangingirot na pakiramdam na pilit niyang tinitiis para sa buhay na kanyang dinadala. Marahang lumapit si Aling Nena at iniabot ang isang baso ng malamig na tubig. Ang mga taong mayaman, Tess, ang tingin nila sa ating mga mahihirap ay parang mga basahan na pwedeng gamitin at itapon. Kapag marumi na, huwag mong hayaang ubusin nila ang iyong pagkatao. Ang puso nila ay parang bato sa ilog, malamig at mahirap palambutin. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Aling Nena, tila may sarili ring sugat na hindi na naghilom sa paglipas ng panahon. Napatigil si Tess. Ang mga salita ni Aling Nena ay tila isang salamin na nagpapakita ng kanyang sariling kalagayan. Naalala niya ang mukha ni Dayan sa bodega kagabi, ang nanlilisik na mga mata nito at ang mapangaping tawa na tila mga tinik na bumaon sa kanyang balat. Hindi siya natatakot sa hirap ng trabaho, ngunit ang takot na mawala ang kanyang dangal ang siyang tunay na nagpapangatal sa kanyang tuhod. Isang matangkad na lalaki, nakasuot ng itim na jacket at may sombrero na nakatabing sa kanyang mukha, ang dahan-dahang lumapit sa pwesto ni Tess. Hindi ito mukhang gutom. Ang kanyang mga mata ay hindi nakatingin sa pagkain, kundi sa bawat kilos ni Tess. May kakaibang bigat ang kanyang presensya, isang pakiramdam na tila may paparating na bagyo sa gitna ng tirik na araw. Ikaw ba ang asawa ni Alejandro Vergara? Ang tanong ng lalaki. Ang kanyang boses ay malalim, tila nanggagaling sa isang madilim na silid at may himig ng panganib na hindi maikakaila. Napatigil ang kamay ni Tess sa pagsasalin ng pagkain. Ang bawat pintig ng kanyang puso ay naging isang malakas na tunog sa loob ng kanyang dibdib. Bakit niyo po itinatanong? Sino po sila? Hindi sumagot ang lalaki. Sa halip, inilabas nito ang isang lumang litrato, isang litrato ni Alejandro noong kabataan nito, ngunit may isang pulang guhit na nakamarka sa tapat ng kanyang leeg. Ang mga daliri ni Tess ay nagsimulang manginig at ang basong hawak niya ay halos malaglag sa sahig. Sabihin mo sa asawa mo, ang mga utang na dugo ay hindi nababayaran ng pera. Malapit na kaming maningil at siguraduhin niyang handa siya. Pati na ang pamilyang pinoprotektahan niya. Ang mariing sabi ng lalaki bago ito mabilis na lumakad palayo, na wala sa gitna ng siksikan ng mga tao sa Quiapo. Naiwang nakatayo si Tess. Ang kanyang hininga ay naging mababaw at mabilis. Ang ingay ng paligid ay tila naglaho, napalitan ng isang nakabibinging katahimikan sa kanyang isipan. Sino ang lalaking iyon? At anong uri ng utang ang tinutukoy nito tungkol kay Alejandro? Sa gitna ng init, nakaramdam si Tess ng isang matinding ginaw na tila nagmumula sa kailaliman ng kanyang kaluluwa. Isang lihim na naman ang lumitaw, at sa pagkakataong ito, tila hindi lamang ang kanyang puso ang nasa panganib, kundi ang mismong buhay ng taong tanging pinanghahawakan niya. Ang bawat paghinga sa loob ng malawak na salas ng mga Vergara
ay tila isang laro ng pagkukunwari. Ang mga kristal na chandelier ay nagniningning, ngunit ang liwanag nito ay hindi sapat upang pawiin ang dilim na nagmumula sa mga pusong naroroon. Sa hapong iyon, ang mansyon ay puno ng mga matatayog na pangalan sa lipunan, mga kaibigan ni Doña Consolacion na pumunta para sa isang marangyang tea party. Ngunit sa likod ng mga ngiti at halakhak, may isang tensyong tila isang tali na unti-unting napuputol. Si Tess, suot ang kanyang malinis ngunit lumanang uniforme, ay tahimik na naglalakad sa pagitan ng mga bisita. Ang bawat pag-abot niya ng tasa ng tsaa ay isang paalala ng kanyang mababang kalagayan sa mata ng mga taong ito. Ang kanyang mga daliri na kagabi lamang ay dinalhan ng gamot at halik ni Alejandro ay tila nagniningas pa rin sa hapdi ng mga paltos, ngunit pinilit niyang manatiling matuwid ang tindig. Alejandro, irog ko. Pirirmahan mo na ang dokumentong ito. Isipin mo ang dangal ng ating pamilya. Ang malambing ngunit mapanirang boses ni Doña Consolacion ang narinig ni Tess habang papalapit siya sa isang sulok. Nakatayo si Alejandro sa tapat ng kanyang ina-inahan. Ang mukha ay tila isang pader na walang pintuan. Sa harap nila ay ang isang kasulatan para sa pagbebenta ng lupain ng pamilya sa Batangas. Hindi ganoon kadali iyon, Mami. Ang lupang yan ay sa pangalan ng aking ina. Hindi ko hahayaang mawala ang huling alaala niya ng ganoon lang, ang sagot ni Alejandro. Ang boses niya ay mahinahon, ngunit may talim na tila isang itak na nakatago sa saha. Sa kabilang panig ng silid, nakita ni Tess si Dayan na balisa. Ang mga kamay ay hindi mapakali sa paghawak sa kanyang designer clutch. Lumapit si Tess upang lagyan ng tubig ang baso ni Dian at doon niya narinig ang pabulong na pag-aaway ng mag-ina nang lumayo si Alejandro. Mommy, I need the money now. Ang mga naniningil sa akin ay hindi na makapaghintay. Bakit hindi mo na lang ipakita sa kanila ang La Estrella? Kapag nakita nilang suot mo yun, maniniwala silang may pera pa tayo. Ang nanginginig na, sabi ni Dayan. Tumahimik ka. Alam mong ang orihinal na La Estrella ay matagal na nating naisangla. Ang suot ko ngayon ay isang kopya lamang. Kapag nalaman ng mga bisitang ito na peke ang hiyas na pinagmamalaki natin, tapos na ang ating pangalan. Ang mariing bulong ni Doña Consolacion, ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa takot at galit. Napatigil ang kamay ni Tess. Ang tubig na kanyang isinasalin ay muntik nang umapaw sa baso. Ang La Estrella, ang hiyas na simbolo ng karangalan ni Alejandro, ay isang malaking kasinungalingan lamang. Ang resibong nakita niya sa bodega ay hindi lamang basta papel. Ito ang katibayan ng unti-unting pagguho ng kahariang itinayo sa buhangin. Sa gitna ng pagtitipon, isang matandang babae, si Doña Aurora, ang lumapit kay Doña Consolacion. Consolacion Bahija. Sinasabi nila na ang La Estrella ay muling lumitaw. Maaari ko bang masilayan ang sikat na hiyas ng mga Vergara? Sabi nila, ang ningning nito ay walang katulad. Napilitang ngumiti si Doña Consolacion, bagaman ang kanyang mukha ay tila naging papel sa kaputlaan. Inayos niya ang kanyang pagkakatayo at dahan-dahang hinawakan ang gintong tram na nakatusok sa kanyang buhok. Ang bawat bisita ay lumingon, naghihintay na makita ang alingas-ngas ng yaman na matagal nang pinag-uusapan. Sa pagkakataong yon, napansin ni Tess ang isang maliit na lantang bulaklak sa loob ng isang mamahaling florera sa gilid. Ang bulaklak ay tuyot na, tila nakalimutang diligan sa gitna ng pagdiriwang. Isang pakiramdam ng habag ang dumaloy sa kanya. Katulad ng bulaklak na yon, ang katotohanan sa loob ng bahay na ito ay unti-unti nang namamatay. Dahan-dahang hinugot ni Doña Consolacion ang La Estrella upang ipakita kay Doña Aurora. Ngunit marahil ay dahil sa panginginig ng kanyang mga kamay o dahil sa bigat ng kanyang sariling kasalanan, ang hiyas ay nadulas sa kanyang mga daliri. Ang tunog ng pagtama ng hiyas sa marmol na sahig ay tila isang malakas na hatol na bumasag
sa katahimikan ng buong mansyon. Hindi ito tumalbog. Sa halip, narinig ang tuyot na tunog ng pagkabali ng mga bahagi nito. Ang gintong katawan ng tram ay nahati, at ang mga diamanteng dapat ay nagniningning ay naghiwa-hiwalay. Nagmukhang mga piraso ng murang salamin sa ilalim ng ilaw. Diyos ko, peke ito? Ang malakas na bulalas ni Doña Aurora, ang kanyang boses ay tila isang kidlat na gumising sa lahat. Ang katahimikan sa loob ng salas ay naging bingi. Nakatitig ang lahat sa mga basag na piraso sa sahig. Ang mukha ni Doña Consolacion ay tila isang maskara na tuluyan ng nagiba. Sa gitna ng kahihiyang iyon, naramdaman ni Tess ang paningin ni Alejandro na nakatitig sa kanya. Ang mga mata ng kanyang asawa ay hindi nagpakita ng gulat, kundi ng isang madilim na tagumpay na tila ba ang lahat ng nangyari ay bahagi ng isang plano na ngayon pa lamang nagsisimulang mabuo. Magnanakaw ka, Tess! Magnanakaw! Ang sigaw ni Dian ay umalingaw-ngaw sa pasilyo ng mansyon, tila isang matalim na kutsilyo na humihiwa sa katahimikan ng gabi. Pagkatapos ng kahihiyang inabot ni Doña Consolacion sa tea party, ang mansyon ay binalot ng isang nakakasakal na tensyon. Ang bawat sulok ng bahay ay tila bumibigat, at ang hangin ay puno ng amoy ng pagkabulok ng kanilang mga lihim. Si Tess, na kasalukuyang nag-aayos ng kanilang higaan, ay napatayo ng tuwid. Ang kanyang puso ay tila isang ibon na pilit kumakawala sa kanyang dibdib. Dahas na pumasok si Dian sa maliit na silid ni Tess, ang kanyang mga mata ay nanlilisik at ang kanyang buhok ay gulo-gulo dahil sa labis na pagkabalisa. Nasaan ang mga alahas ko? Nasaan ang diamond set na regalo sa akin ni Mommy? Alam kong ikaw ang kumuha dahil desperada ka ng kumuha ng pera para sa pamilya mong pulubi. Napaatras si Tess. Ang kanyang mga kamay ay marahang nakahawak sa kanyang tiyan. Isang likas na kilos ng pagprotekta sa kanyang anak. Wala akong kinukuha diyan. Buong araw akong nasa Quiapo at pag-uwi ko rito ay sa kusina lang ako na malagi. Hindi ko alam ang sinasabi mong mga alahas. Don't lie to me, you trash. Nakita kita kagabi sa bodega. Nakita kita na may hawak na mga papel. Siguro ay matagal mo na kaming pinagnanakawan para matustusan ang check-up mo. Ang bawat salita ni Dian ay puno ng pagkadiri. Tila ba ang presensya ni Tess sa loob ng kwartong iyon ay isang sumpa na kailangang burahin. Dumating si Doña Consolacion. Ang kanyang mukha ay tila naging isang tuyong balat ng prutas dahil sa galit at kahihiyan mula kanina. Tama na ang usapan, Dian. Tawagan ng mga pulis. Hindi ko hahayaang ang isang tulad niya ay maghasik ng dumi sa pangalan ng mga Vergara pagkatapos ng ginawa niyang paninira sa aking hiyas kanina. Ang bawat hibla ng lakas ni Tess ay tila unti-unting naglalaho. Ang paninisi sa kanya ay tila isang malaking pader na dahan-dahang gumuguho upang ibaon siya ng buhay. Naalala niya ang bawat oras na inilaan niya sa paglilingkod sa kanila. Ang bawat gabing halos hindi siya makatulog dahil sa pagod. Ngunit sa isang iglap, lahat ng iyon ay naging basura sa harap ng kanilang galit. Hindi nagtagal, ang tunog ng paghinto ng sasakyan sa labas at ang pagpihit ng pintuan ng mansyon ay nagbadya ng pagdating ng mga awtoridad. Dalawang lalaking nakauniporme ang pumasok sa kanilang silid. Dala ang lamig ng gabi at ang bigat ng batas. Ang bawat kilos nila ay tila isang ritual ng pangungutya sa dangal ni Tess. Suriin niyo ang bawat sulok. Siguradong itinago niya iyon sa ilalim ng kanilang maduming kutsyon. Ang utos ni Doña Consolacion habang nakatingin ng diretso kay Tess na may halong tagumpay. Nagsimulang maghalughog ang mga pulis. Ang mga damit ni Tess na maayos na nakatupi ay muling nagkalat sa sahig. Ang kanyang maliit na bag na naglalaman ng mga barya mula sa pagtitinda ay itinapon. Ang tunog ng pagbagsak ng mga barya sa sahig ay tila isang malungkot na awitin ng kahirapan. Bawat sulok ng silid ay naging banyaga sa kanya. Bawat gamit na pinaghirapan niya ay naging ebidensya ng kanyang kawalang sala na pilit nilang binabaluktot.
Dahan-dahang kinuha ng isang pulis ang lumang unan ni Tess. Sa bawat segundo ng pagpunit sa tahi nito, ang puso ni Tess ay tila tumitigil sa pagtibok. Sa kanyang isipan, tanging ang mukha ni Alejandro ang kanyang hinahanap, ang asawa na nangakong poprotektahan siya, ngunit hanggang ngayon ay wala pa rin sa kanyang tabi. Isang makintab na bagay ang biglang nahulog mula sa loob ng punda ng unan. Ang kintab nito ay tila isang lason na tumama sa mga mata ni Tess. Isang gintong kwintas na may malaking diamante, ang nawawalang set ni Diane. I knew it! Sinasabi ko na nga ba? Ang tawa ni Diane ay tila isang matalim na hiyaw sa katahimikan. Naputol ang hininga ni Tess. Alam niyang hindi sa kanya ang alahas na yon at alam niyang may naglagay niyon doon upang siya ay tuluyang ilubog sa dusa. Tumingin siya sa pintuan at doon niya nakita si Alejandro. Kakarating lamang, ang kanyang mukha ay puno ng pagkagulat at hindi maipaliwanag na takot habang nakatingin sa kanyang asawang hawak-hawak na ngayon ng mga pulis. Tess, anong nangyayari rito? Ang tanging naibulalas ni Alejandro, ngunit ang boses niya ay tila nanggagaling sa malayo. Habang hinihila si Tess palabas ng silid, isang matinding sakit ang gumuhit sa kanyang puson. Ang bawat hakbang niya ay tila isang pagbagsak sa kailaliman ng kawalan ng katarungan. Ang huling nakita niya bago siya tuluyang ilabas sa mansyon ay ang mapang-aping ngiti ni Doña Consolacion, isang ngiti na tila nagsasabing sa mundong ito, ang katotohanan ay pag-aari lamang ng mga may kapangyarihan. Sa bawat hila ng mga pulis sa braso ni Tess, tila ba unti-unting hinihiwalay ang kanyang kaluluwa sa kanyang katawan. Ang malamig na bakal na humigpit sa kanyang manipis na pulso ay hindi lamang naging simbolo ng pagkakulong, kundi isang mariing yakap ng kawalang katarungan na nagpaparamdam sa kanya ng sobrang liit at dumi. Ang hapdi sa kanyang puson ay hindi na lamang basta kirot. Ito ay isang babala ng kanyang katawan na tila sumisigaw sa pagod at takot para sa buhay na kanyang dinadala. Bitawan niyo siya. Ang boses ni Alejandro ay hindi malakas. Ngunit may kakaiba itong bigat na tila isang pader na humarang sa gitna ng silid. Ang bawat salita ay may talim na ngayon lamang narinig ni Tess sa loob ng maraming taon. Ang kanyang asawa, na laging nakatungo at tahimik, ay nakatayo na ngayon ng matuwid. Ang mga mata ay tila dalawang nagbabagang uling na nakatitig sa mga pulis at sa kanyang ina-inahan. Alejandro, ano ba ang ginagawa mo? Nakita mo naman, ninakawan tayo ng babaeng yan. Ang bulyaw ni Doña Consolacion, ang kanyang boses, ay puno ng pagkukunwari habang pilit na pinapanatili ang kanyang awtoridad. Hayaan mong dalhin siya ng mga pulis para matuto siya. Hindi siya pinansin ni Alejandro. Sa halip, inilabas niya ang kanyang mobile phone at hinarap ang opisyal ng pulisya. Sinasabi niyo na nakita ang alahas sa ilalim ng unan niya, pero hindi niyo tinatanong kung paano yon napunta roon. Inspektor, tingnan niyo ito. Ipinakita ni Alejandro ang isang video recording sa screen. Ang kuha ay nanggagaling sa isang nakatagong kamera sa itaas ng cabinet. Isang bagay na hindi alam ni Tess na inilagay doon ng kanyang asawa. Sa video, kitang-kita ang dahan-dahang pagpasok ni Diane sa silid ni Tess habang wala ang mga ito. Kitang-kita ang bawat kilos nito. Ang paglingon sa paligid, ang mabilis na pagpasok ng kwintas sa loob ng punda ng unan, at ang mapang-aping na ngiti nito bago lumabas ng silid. Ang katahimikan sa loob ng kwarto ay naging bingi. Ang mukha ni Diane ay tila naging papel sa kaputlaan. Ang kanyang mga labi ay nangatal at hindi makabuo ng kahit isang salita. Ang bawat tingin ng mga pulis ay lumipat mula kay Tess patungo sa kanya. Ano ito, Diane? Ang mahinang tanong ng pulis, ngunit ang bawat salita ay tila isang sampal sa dalaga. Ito, hindi totoo yan. Edited yan. Ang sigaw ni Diane, ngunit ang kanyang boses ay tila isang sirang plaka na wala nang naniniwala.
Dahan-dahang lumapit si Alejandro kay Tess. Sa isang mabilis ngunit maingat na galaw, kinuha niya ang susi mula sa pulis at tinanggal ang panyas sa mga kamay ng kanyang asawa. Ang bawat haplos niya sa namumulang pulso ni Tess ay puno ng pagsisisi at pangako. Inalalayan niya itong tumayo. Ang kanyang braso ay naging isang matibay na sandigan para sa nanghihinang katawan ng babae. Tama na, Mami. Tama na ang dula-dulaan, ang sabi ni Alejandro habang nakatingin ng diretso kay Doña Consolacion. Alam ko ang lahat. Alam ko ang ginagawa niyo kay Tess. At sa oras na ito, hindi ko nahahayaang hawakan niyo kahit ang dulo ng kanyang buhok. Sa sobrang galit at kahihiyan, mabilis na lumapit si Doña Consolacion at isang malakas na sampal ang tumama sa mukha ni Alejandro. Ang tunog ng palad na tumama sa pisngi ay tila isang pagsabog ng lahat ng kinimkim na puot sa loob ng mansyon. Ngunit hindi gumalaw si Alejandro. Hindi man lang siya kumurap. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa matanda. Puno ng isang uri ng kapangyarihan na tila ba ang sampal na yon ang huling tali na nag-uugnay sa kanya sa pamilyang ito. Iyan na ba ang huling magagawa mo, Mami? Dahil pagkatapos nito, wala ka nang magagawa pa, ang mariing sabi ni Alejandro. Inspektor, may ebidensya na kayo ng maling paratang at pagsisinungaling. At asahan nyo, hindi lang ito ang kasong kakaharapin ng pamilyang ito. Inalalayan ni Alejandro si Tess palabas ng silid. Iniwan ang mga pulis na kinukwestiyon na si Dian at ang kanyang ina. Habang naglalakad sila sa pasilyo, naramdaman ni Tess ang bigat ng bawat hakbang, ngunit sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang isang uri ng kalayaan. Habang papalabas sila sa mansyong naging kulungan niya, ang huling nakita ni Tess ay ang anino ng kanyang biyenan na nakatayo sa dilim, tila isang reyna na unti-unting nawawalan ng kanyang trono sa gitna ng isang bagyong siya rin ang lumikha. Sa kabila ng pagkakalantad ng katotohanan, ang hangin sa loob ng mansyon ay nanatiling puno ng puot, tila isang sugat na mas lalong nagnaknak imbes na maghilom. Habang inaalalayan ni Alejandro si Tess patungo sa pintuan, ang bawat hakbang nila ay sinasaliwan ng mga matatalim na salitang ibinabato ni Dian, na ngayon ay tila isang hayop na nasugatan at wala nang kinatatakutan. Hindi matanggap ng dalaga na ang kanyang marangyang mundo ay gumuho dahil lamang sa isang hamak na labandera. You think you've won? Akala niyo ba ganoon lang kadaling takasan ang pamilyang ito? You are nothing without the Vergara name. Ang hiyaw ni Dian ay tila isang matalas na kidlat sa gitna ng gabi. Sa sobrang bugso ng damdamin, mabilis siyang sumugod at marahas na itinulak si Tess habang nakatalikod ito. Ang bawat pangyayari ay naganap sa isang kurap ng mata, ang kawalan ng balanse, ang pag-abot ng mga kamay ni Tess sa hangin at ang malupit na pagtama ng kanyang katawan sa matigas na gilid ng isang antigong lamesang naroon. Isang matinding hapdi ang biglang gumuhit mula sa puso ni Tess. Isang uri ng sakit na tila ba may humihiwa sa kanyang kaloob-looban. Ang kanyang paningin ay unti-unting nagdilim at ang huling naramdaman niya ay ang mainit na likidong dahan-dahang dumadaloy sa kanyang mga binti. Tila isang pulang ilog ng dusa sa ibabaw ng malamig na sahig. Narinig niya ang sigaw ni Alejandro, isang boses na puno ng takot at pighati na tila nanggagaling sa kabilang dako ng mundo bago ang lahat ay tuluyang balutin ng kadiliman. Sa loob ng puting silid ng ospital, ang katahimikan ay tila isang mabigat na pasanin. Ang tanging naririnig ay ang mahinang tunog ng mga makinaryang nagbabantay sa bawat hininga ni Tess. Nakahiga ang babae, maputla at tila isang lantang bulaklak sa gitna ng malalawak na puting kumot. Sa kanyang tabi, nakaupo si Alejandro. Ang kanyang mga kamay ay nakatakip sa kanyang mukha, tila pilit na itinatago ang mga luhang hindi na tumitigil sa pag-agos. Pumasok ang doktor
Ang muka ay puno ng seryosong ekspresyon na lalong nagpabigat sa dibdib ni Alejandro. Masyadong mahina ang kapit ng bata, Alejandro. Ang sobrang pagod, stress, at ang malakas na pagkakauntog ng kanyang katawan ay nagdulot ng matinding banta sa kanyang pagbubuntis. Nasa kritikal na kondisyon ang sanggol. Kailangan ni Tess ng ganap na kapayapaan at walang anumang uri ng bigat ng loob. Kung hindi, baka hindi na natin sila maisalba pareho. Ang bawat salita ng doktor ay tila mga pako na ibinabaon sa puso ni Alejandro. Ang kanyang pagsisisi ay walang hangganan. Ang bawat taon na hinayaan niyang magtiis, si Tess sa ilalim ng kanyang inainahan ay tila bumalik upang maningil ng buhay. Sa labas ng silid, sa dulo ng madilim na pasilyo ng ospital, nakatayo si Doña Consolacion. Wala sa kanyang mukha ang anumang bakas ng pagsisisi o awa. Sa halip, ang kanyang mga mata ay nananatiling malamig. Tila ba ang trahedyang nagaganap ay isa lamang abala sa kanyang mga plano? Nang lumabas ang doktor mula sa silid ni Tess, mabilis siyang nilapitan ng matanda. Tiningnan ni Doña Consolacion ang paligid upang matiyak na walang nakakarinig. Bago siya nagsalita sa isang boses na kasing lamig ng yelo. Ang bawat salita niya ay tila isang laso na dahan-dahang kumakalat sa katahimikan ng pasilyo. Doktor, alam nating pareho na ang pamilya Vergara ay matagal nang tumutulong sa ospital na ito. Ayaw kong magkaroon ng anumang komplikasyon sa hinaharap. Ang batang iyan, ang batang dinadala ng babaeng iyan, ay hindi nararapat na sumibol sa mundong ito. Gawan niyo ng paraan na mawala ang batang yan nang hindi nahahalata ng aking anak. Sabihin niyo na lamang na hindi kinaya ng kanyang katawan ang nangyari. Ang katahimikan sa pagitan ng dalawa ay tila isang sumpa. Hindi sumagot ang doktor, ngunit ang bigat ng titig ni Doña Consolacion ay tila isang utos na hindi pwedeng baliin. Sa loob ng silid, dahan-dahang idinilat ni Tess ang kanyang mga mata. Ang kanyang kamay ay agad na humawak sa kanyang tiyan. Tila nararamdaman ang panganib na nagbabanta, hindi mula sa kanyang katawan, kundi mula sa kadilimang nakapaligid sa kanila. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis, isang uri ng kaba na nagmumula sa kanyang instinct bilang isang ina. Ang pakiramdam na ang tunay na kaaway ay hindi pa tapos, at ngayon, ang target nito ay ang buhay na hindi pa man nakikita ang liwanag ng umaga. Uminom ka muna nito, Tess, para lumakas ang katawan mo at ang batang iyan. Ang tinig ni Doña Consolacion ay kasing tamis ng pulot, ngunit para kay Tess, ito ay tila dulas ng isang ahas na dahan-dahang pumupulot sa kanyang leeg. Sa loob ng madilim na silid ng ospital, ang matanda ay nakatayo sa tabi ng kanyang higaan. Hawak ang isang baso ng sariwang juice. Ang liwanag mula sa pasilyo ay tumatama sa mukha ng kanyang biyenan na nagbibigay ng isang nakakatakot na anino na tila ba ang buong silid ay nilalamon na ng kadiliman. Naramdaman ni Tess ang isang matinding pangamba na nagmumula sa kailaliman ng kanyang kaluluwa. Ang kanyang mga kamay na nakapatong sa kanyang tiyan ay nanginginig. Tumingin siya sa mga mata ni Doña Consolacion. Ang mga matang dati ay tinitingnan niya ng may takot at paggalang, ngunit ngayon ay nakikita na niya bilang dalawang malalim na balon ng puot. Busog pa po ako, Mami. Maraming salamat na lang po. Ang mahinang sagot ni Tess, ang kanyang boses ay tila isang tuyong dahon, walang lakas, at halos hindi marinig sa gitna ng katahimikan ng gabi. Huwag kang matigas ang ulo, anak. Pinagawa ko ito sa kusina para sa'yo. Isang lunok lang para sa apo ko. Ang pagpilit ng matanda habang dahan-dahang inilalapit ang baso sa mga labi ni Tess. Ang bawat sentimetro ng paglapit ng baso ay tila isang mitya na handang magpasabog sa katahimikan. Naalala ni Tess ang narinig niya sa pasilyo kanina, ang utos ni Doña Consolacion sa doktor. Ang juice na ito ay hindi gamot. Ito ay ang hatol ng kamatayan para sa kanyang anak.
Sa gitna ng tensyong iyon, ang pinto ng silid ay biglang bumukas. Ang pagpihit ng doorknob ay tila isang malakas na hudyat ng kaligtasan. Pumasok si Alejandro. Ang kanyang mga mata ay agad na tumama sa basong hawak ng kanyang ina. Nakita niya ang panginginig ng mga labi ni Tess at ang pawis na namumuo sa noo nito. "Anong ginagawa mo rito, Mommy?" Ang tanong ni Alejandro. Ang boses niya ay malalim at puno ng babala, tila isang kulog. Bago ang malakas na buhos ng ulan, "Pinapainom ko lang ang asawa mo, Alejandro. Masyado siyang maputla." Ang sagot ni Doña Consolacion. Ang kanyang mukha ay agad na nagbago patungo sa isang mapagmahal na anyo ng isang ina. Hindi nagsalita si Alejandro. Lumapit siya at marahas na kinuha ang baso mula sa kamay ng kanyang ina. Ang paggalaw ng likido sa loob ng baso ay tila isang mapanganib na sayaw. Tiningnan ni Alejandro ang kanyang ina nang diretso sa mga mata, bago niya dahan-dahang ibinuhos ang juice sa loob ng lababo sa gilid. Ang tunog ng likidong tumatama sa bakal na lababo ay tila isang malakas na hatol na nagtapos sa lahat ng pagkukunwari. "Hindi na siya iinom ng kahit ano mula sa inyo. Mula ngayon, ako na ang bahala sa kanya," ang mariing sabi ni Alejandro. Ang kanyang boses ay hindi na nanginginig. Ito ay puno ng isang uri ng determinasyon na binuo ng 8 taon ng pananahimik at pagtitiis. "Binabastos mo ba ako, Alejandro? Pagkatapos ng lahat ng ginawa ko para sa'yo?" Ang bulyaw ni Doña Consolacion, ang kanyang muka ay naging pula sa galit. "Ang lahat ng ginawa niyo ay siningil niyo na sa bawat luhang pumatak mula kay Tess. Tama na, Mommy. Hindi na kami babalik sa mansyon. Hindi na niyo muling mahahawakan ang buhay ko o ang buhay ng mag-ina ko," ang sagot ni Alejandro habang dahan-dahang binubuhat si Tess mula sa higaan. Kahit nanghihina, naramdaman ni Tess ang lakas ng mga braso ng kanyang asawa. Isang proteksyon na matagal na niyang hiningi sa kanyang mga panalangin. Inalalayan ni Alejandro si Tess palabas ng ospital sa gitna ng gabi. Habang isinasakay niya ang asawa sa isang lumang sasakyan na nakaparada sa dilim, naramdaman ni Tess ang malakas na pagbuhos ng ulan. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya natatakot sa bagyo. Habang papalayo sila sa ospital at sa anino ng mga Vergara, tiningnan ni Alejandro si Tess at hinawakan ang kanyang kamay. "Dito tayo magsisimula, Tess. Sa lugar kung saan hindi nila tayo mahahanap," ang sabi ni Alejandro habang dahan-dahang binubuksan ng isang maliit na bag na naglalaman ng mga susi ng isang lihim na apartment at mga dokumentong matagal na niyang itinago. Ngunit habang tinitingnan ni Tess ang daan, isang malalim na tanong ang tila sumusugat sa kanyang isipan. Sapat na ba ang pagtakas para maligtas sila? O ang tunay na bagyo ay ngayon pa lamang magsisimulang humagupit sa kanilang mga buhay? Ang bawat pag-ikot ng gulong ng sasakyan sa gitna ng madilim na kalsada ay tila isang paglayo mula sa isang masamang panaginip. Pagkalipas ng ilang oras, huminto sila sa harap ng isang lumang gusali sa isang tago at tahimik na sulok ng Maynila. Ang bawat hakbang ni Alejandro habang inaalalayan si Tess paakyat sa makitid na hagdan ay puno ng pag-iingat. Tila ba ang kanyang asawa ay isang babasaging hiyas na ayaw niyang mahulog sa lupa. Pumasok sila sa isang maliit na unit. Hindi ito marangya tulad ng mansyon ng mga Vergara, ngunit ang hangin sa loob ay hindi nakakasakal. Walang amoy ng pagkukunwari, tanging ang amoy ng lumang papel at ang lamig ng gabing payapa. Inakay ni Alejandro si Tess patungo sa isang maliit na silid sa dulo ng pasilyo. "Dito tayo muna, Tess. Dito tayo ligtas," ang mahinang sabi ni Alejandro habang binubuksan ang pinto. Napatigil si Tess sa bukana ng silid. Ang bawat dingding ay tila nababalutan ng mga dokumento, mga larawan, at mga talaang nakadikit ng maayos. Sa gitna ng lamesa ay may mga folder na makakapal, mga resibo ng bangko, at mga digital recorder
na tila mga sundalong naghihintay ng utos. Ang silid na ito ay hindi lamang isang kwarto. Ito ay ang sentro ng isang digmaang matagal nang pinaplano ni Alejandro sa loob ng 8 taon. Lahat ng ito, para saan ito, Alejandro? Ang tanong ni Tess. Ang kanyang boses ay puno ng pagtataka at bahagyang takot. Humarap si Alejandro sa kanya. Ang kanyang mga mata ay puno ng pait, ngunit may determinasyong hindi matitinag. 8 taon, Tess. 8 taon akong nagbulag-bulagan habang pinapanood silang nakawin ang lahat mula sa akin. Ang bawat pisong winaldas ni Diane, ang bawat lupang ibinenta ni Mami Konsolasyon ng palihim, lahat iyon ay nakatala rito. Hindi ako hunyurok, Des. Naghihintay lang ako ng tamang oras para hindi na sila makabangon pa. Dahan-dahang lumapit si Tess sa lamesa. Hinawakan niya ang mga papeles na nagpapatunay ng malaking halaga ng perang kinuha ni Doña Consolacion mula sa trust fund na iniwan ng ama ni Alejandro. Nakita niya ang mga pekeng pirma, ang mga dokumentong binago ang nilalaman, at ang mga ulat ng audit na sadyang itinago sa batas. All those years, habang naglalaba ako, habang nagtitinda ako ng arroz caldo sa ulan, alam mo na ang lahat ng ito? Ang tanong ni Tess, isang butil ng luha ang pumatak sa kanyang pisngi. I had to wait, Tess. Kailangan ko ng sapat na ebidensya na hindi nila kayang baluktutin sa korte. But the most painful part was seeing you suffer. Ang sagot ni Alejandro. Ang kanyang boses ay basag sa pagsisisi. Patawad kung naging matagal. Pero ngayon, mayroon na akong sapat para bawiin ang lahat. Kinuha ni Alejandro ang isang maliit at lumang digital recorder mula sa loob ng isang drawer. Ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig habang hinahawakan ang butones ng play. Ang katahimikan sa silid ay naging masikip. Tila ba ang mismong mga pader ay nakikinig? May isa pang bagay na kailangan mong malaman, Tess. Isang bagay na hindi ko inakala na magagawa ni Mami Consolacion. Ang babala ni Alejandro bago niya pinindot ang aparato. Ang boses na lumabas mula sa recorder ay kasing lamig ng kamatayan. Ito ang boses ni Doña Consolacion. Ilang taon na ang nakalilipas, kausap ang isang hindi kilalang lalaki. Siguraduhin mong hindi na magigising ang babaeng yan. Ayaw kong magkaroon ng kahati sa mana ng asawa ko. Ang gamot na ibinibigay niyo sa kanya. Dagdagan niyo ang dosis hanggang sa tumigil ang kanyang puso. Palabasin niyo na lamang na komplikasyon ng kanyang sakit. Nabitawan ni Tess ang kanyang hawak na dokumento. Ang tunog ng pagbagsak ng papel sa sahig ay tila isang malakas na pasabog sa kanyang pandinig. Ang tinutukoy ni Doña Consolacion ay hindi ang sinumang kaaway. Ito ay ang tunay na ina ni Alejandro. Naramdaman ni Tess ang panlalamig ng kanyang buong pagkatao. Ang pamilyang pinagsilbihan niya, ang taong tinawag niyang mommy at inalagaan ng may buong katapatan ay isang mamamatay tao. Ang bawat butil ng utang na loob na naramdaman niya noon ay tuluyan ng naging lason sa kanyang dibdib. Tumingin si Alejandro kay Tess. Ang kanyang mukha ay tila isang anino ng pighati. Ngayon, naintindihan mo na ba kung bakit hindi tayo pwedeng bumalik? Ngayon, alam mo na ba kung bakit kailangan nating tapusin ang laban na ito? Habang nakatayo sila sa gitna ng silid na puno ng madidilim na katotohanan, narinig nila ang mahinang pagtunog ng isang telepono sa kabilang kwarto. Isang tawag na hindi nila inaasahan sa ganoong oras. Ang kaba sa dibdib ni Tess ay muling nagbalik. Isang paalala na bagaman malayo na sila sa mansyon, ang mahabang galamay ng mga Vergara ay tila unti-unti na silang hinahanap sa gitna ng kadiliman. Ang mahinang pag-vibrate ng telepono sa ibabaw ng kahoy na lamesa ay tila isang babala sa gitna ng katahimikan ng madaling araw. Agad itong kinuha ni Alejandro. Ang kanyang mukha ay seryoso habang tinitingnan ang screen. Ang pangalang lumitaw ay ang tanging taong maaari nilang pagkatiwalaan sa labas ng 4 na sulok ng silid na yon, si Mang Isko. Alejandro, kailangan niyo nang kumilos.
Ang boses ng matanda mula sa kabilang linya ay nanginginig, tila ba may humahabol sa kanyang hininga. Alam na nila na wala kayo sa ospital. Galit na galit si Doña Consolacion. Sinisimulan na nilang linisin ang mga bakas sa mansyon. At si Dayan, nakikipag-ugnayan na siya sa mga taong hindi niyo gugustuhing makaharap. Napatitig si Alejandro kay Tess na ngayon ay dahan-dahang lumalapit sa kanya. Ang pamumutla sa mukha ng kanyang asawa ay napalitan na ng isang uri ng determinasyong hindi pa niya nakikita noon. Ang takot ay naroon pa rin, ngunit nakatago na ito sa likod ng kanyang mga mata na tila naghahanap ng katarungan. Isko, nasaan ang susi? Ang tanong ni Alejandro, ang kanyang boses ay malamig at puno ng awtoridad. Nasa akin pa rin anak, pero hindi ko alam kung hanggang kailan ko ito maitatago. Magkita tayo sa lumang simbahan sa labas ng kay Apo sa ganap na 11:00 ng gabi. Mag-iingat kayo. Ang tawag ay naputol. Iniwan ang mag-asawa sa gitna ng isang mabigat na desisyon. Hindi nagsalita si Tess. Sa halip, kinuha niya ang mga folder na puno ng mga resibo ng laundry at mga listahan ng mga biniling sangkap para sa kanyang mga tinitindang pagkain noon. Inilatag niya ang mga ito sa tabi ng mga bank statement na nakalap ni Alejandro. Ang bawat pahina na binubuklat ni Tess ay tila isang hakbang patungo sa pagbuo ng isang malaking bitag. Alejandro, tingnan mo ito. Ang tawag ni Tess, ang kanyang daliri, ay nakaturo sa isang serye ng mga invoice para sa mga kemikal sa paglalaba na binibili ni Dian para sa mansyon. Laging sobra ang nakasulat na halaga rito. Alam ko kung gaano karaming sabon at conditioner ang ginagamit ko sa bawat linggo. Ang labis na pera mula rito. Ito ang ginagamit ni Dian para pambayad sa kanyang mga utang sa sugal nang hindi mo napapansin. Napatigil si Alejandro. Ang husay ni Tess sa pag-alaala ng mga detalye ng kanyang trabaho ay naging isang sandata na hindi niya inaasahan. You're right, Tess. Ang mga maliliit na halagang ito, kapag pinagsama-sama sa loob ng 3 taon, aabot ito ng milyon. Ito ang patunay ng kanilang sistemadong pagnanakaw. Nagkatinginan ang mag-asawa. Sa gitna ng dilim at panganib, nabuo ang isang alyansang hindi kayang tibagin ng kahit anong yaman. Ang bawat pagtitiyaga ni Tess sa ilalim ng init ng araw sa Quiapo at ang bawat gabing pagtitiis ni Alejandro ay nagsasanib na ngayon upang pabagsakin ang mga taong umapi sa kanila. Sumapit ang 11:00 ng gabi. Ang ulan ay dahan-dahang pumapatak, lumilikha ng isang malungkot na ritmo sa mga bubong ng Quiapo. Nakatayo sina Tess at Alejandro sa anino ng lumang simbahan, naghihintay kay Mang Isko. Ang amoy ng kandila at insenso ay humahalo sa lamig ng hangin. Dahan-dahang lumitaw ang aninong isang matanda mula sa likod ng isang malaking haligi. Inabot ni Mang Isko ang isang maliit na kahon na nakabalot sa lumang tela. Narito ang susi ng tunay na vault sa likod ng painting ng iyong ina, Alejandro. At narito rin ang impormasyon kung saan dinala ni Dian ang tunay na La Estrella. Isinanlan niya ito sa isang lihim na auction house sa Binondo. Ngunit bago pa man makapagpasalamat si Alejandro, isang malakas na pagpreno ng sasakyan sa tapat ng simbahan ang bumasag sa katahimikan. Ang tunog ng mga pintuan ng sasakyan na sabay-sabay na bumubukas ay tila isang hudyat ng kamatayan. 4 na lalaking naka-jacket at may mga takip sa muka ang mabilis na bumaba. Ang bawat galaw nila ay puno ng panganib. Mula sa bintana ng sasakyan, dahan-dahang sumilip ang mukha ni Dian. Ang kanyang mga labi ay nakakurba sa isang mapang-aping ngiti. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa tagumpay habang nakatingin sa kanyang kuya at sa labanderang kinasusuklaman niya. Did you really think you could hide from me, kuya? Inubos niyo ang pasensya ko. Ang malakas na sigaw ni Dayan mula sa loob ng sasakyan. Kunin niyo ang mga papeles at turuan niyo ng leksyon ang babaeng yan para hindi na makapagsalita kailanman.
Mabilis na hinila ni Alejandro si Tess sa kanyang likuran. Ang kanyang katawan ay naging isang matibay na kalasag. Ang mga lalaki ay nagsimulang lumapit. Ang kanilang mga hakbang sa basang semento ay tila isang papalapit na hatol. Naramdaman ni Tess ang panginginig ng mga kamay ni Alejandro, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa matinding puot na handa ng sumabog. Sa gitna ng madilim na simbahan, ang laban para sa kanilang buhay at sa kanilang katarungan ay tuluyan nang nagsimula. Ang bawat patak ng ulan na bumabagsak sa bubong ng lumang simbahan ay tila mga luhang nagmula sa langit, sumasaliw sa tensyong bumabalot sa pagitan ng dalawang panig. Sa gitna ng dilim, ang liwanag mula sa mga headlight ng sasakyan ni Dayan ay tila mga mapanghusgang mata na nakatitig kina Tess at Alejandro. Ang hangin ay naging masikip, puno ng amoy ng basang semento at ang nakakasulasok na bango ng mamahaling pabango ni Dian na humahalo sa lamig ng gabi. "Kunin niyo ang bag! Huwag niyo silang hayaang makalabas ng buhay!" Ang muling hiyaw ni Dian. Ang kanyang boses ay naging paos dahil sa labis na puot. Mabilis na sumugod ang apat na lalaki. Ang bawat hakbang nila sa basang lupa ay lumilikha ng isang mabigat na tunog na tila nagbabadya ng panganib. Sa isang iglap, ang katahimikan ng banal na lugar ay nabasag ng kaguluhan. Alejandro, na may determinasyong higit pa sa kanyang lakas, ay humarang sa harap ni Tess. Ang kanyang bawat galaw ay puno ng layuning protektahan ang kanyang asawa at ang buhay na nasa loob nito. Isang matangkad na lalaki ang naglabas ng isang mahabang bakal. Sa mabilis na pag-unday nito, ang hangin ay tila nahati sa talim ng banta. Bago pa man mahawakan ng lalaki si Tess, hinarap ito ni Alejandro. Ang malakas na paghampas ng bakal sa balikat ni Alejandro ay nagdulot ng isang matinding kirot na tila bumasag sa kanyang mga buto, ngunit hindi siya natumba. Ang kanyang mukha ay namutla. Ang kanyang hininga ay naging isang maikling pagsinghap ng dusa, ngunit nanatili siyang nakatayo. "Alejandro, huwag!" Ang sigaw ni Tess, ang kanyang boses ay puno ng pighati na tila nanggagaling sa kailaliman ng kanyang kaluluwa. Sinubukan niyang abutin ang kanyang asawa, ngunit mabilis siyang hinila ni Alejandro patungo sa likod ng isang malaking haligi ng simbahan. "Tumakbo ka na, Tess! Iligtas mo ang anak natin!" Ang mariing bulong ni Alejandro, ang kanyang boses ay basag dahil sa sakit na nararamdaman. Ang bawat patak ng dugo na nagsimulang magmula sa kanyang sugat ay tumutulo sa kanyang puting polo. Tila isang pulang mantsa ng sakripisyo sa gitna ng kadiliman. Ngunit bago pa man makalapit muli ang mga tauhan ni Dian, isang hindi inaasahang ingay ang nagmula sa kanto ng kalsada. Ang mabilis na pagtakbo ng maraming paa at ang pagliwanag ng mga sulo at flashlight mula sa mga taong papalapit ay tila isang dumarating na hukbo ng pag-asa. "Tess, anak!" Ang boses ni Aling Nena ay nangibabaw sa ingay ng ulan. Kasunod niya ang mga tindero ng kandila, mga driver ng jeep, at mga kapitbahay mula sa Quiapo na bitbit ang mga payong at kahoy na panangga. Ang mga taong madalas hamakin ni Dian ay naroon ngayon, handang itaya ang kanilang buhay para sa babaeng nagdala sa kanila ng mainit na pagkain at malasakit sa loob ng maraming taon. "Huwag niyong susubukan na saktan si Tess. Hindi kayo makakaraan sa amin." Ang sigaw ng isang driver habang nakatayo sa harap ni na Alejandro. Ang pagkakaisa ng mga mahihirap ay naging isang pader na hindi kayang tibagin ng yaman ng mga Bergara. Napatigil ang mga tauhan ni Dian. Ang takot ay gumuhit sa kanilang mga mukha nang makita ang dami ng taong handang lumaban para sa mag-asawa. Si Dayan, na nasa loob ng sasakyan, ay napahawak sa manibela ng mahigpit. Ang kanyang mukha ay naging isang larawan ng hindi maipaliwanag na takot at kahihiyan. Ang mga taong itinuturing niyang dumi sa kalsada ay sila palang gigiba sa kanyang plano. Dahan-dahang napaluhod si Alejandro, ang kanyang lakas ay tuluyan ng naubos.
Mabilis siyang dinaluhan ni Tess. Ang kanyang mga kamay ay agad na humawak sa sugatang balikat ng asawa. Ang init ng dugo ni Alejandro sa kanyang mga daliri ay tila isang apoy na nagpainit sa kanyang nanlalamig na pagkatao. Alejandro, lumaban ka. Huwag mo kaming iwan. Ang pakiusap ni Tess, ang kanyang mga luha ay humahalo sa ulan na pumapatak sa mukha ng kanyang asawa. Ang bawat hikbi ni Tess ay tila isang panalangin na pilit na umaabot sa langit. Tiningnan siya ni Alejandro nang may pilit na ngiti. Ang kanyang mga mata ay unti-unting pumipikit. Ligtas na kayo. Iyan lang ang mahalaga. Sa gitna ng kaguluhan, ang mga sirena ng pulis ay nagsimulang marinig sa malayo. Ang liwanag ng asul at pulang ilaw ay tumatama sa mga pader ng simbahan, tila isang hudyat ng pagtatapos ng mahabang gabi. Ngunit habang hawak-hawak ni Tess ang nanghihinang katawan ni Alejandro, isang matinding takot ang muling bumalot sa kanya. Ang tagumpay ay tila may kalakip na napakataas na halaga. At habang tinitingnan niya ang maputlang mukha ng kanyang asawa, ang tanong na tila sumusugat sa kanyang puso ay ito. Sapat ba ang makuha ang katarungan kung ang kapalit nito ay ang buhay ng taong nagbigay sa kanya ng dahilan para lumaban? Ang bawat kislap ng mga kristal na chandelier sa loob ng engrandeng ballroom ng Hotel de Vergara ay tila mga nanunuya na mata na nakatitig sa bawat bisitang dumating. Ang hangin ay mabigat sa bango ng mga mamahaling bulaklak at ang amoy ng pagkukunwari na nakabalot sa sutla at peluyos. Sa gabing ito, ang lahat ng matatayog na pangalan sa lipunan ay nagtipon-tipon para sa Gabi ng Pag-asa, ang pinakamalaking charity gala na inorganisa ni Doña Consolacion. Sa gitna ng entablado, nakatayo ang matanda. Suot ang isang itim na gown na tila baluti ng kanyang kapangyarihan. Ang kanyang mukha ay puno ng mapagkumbabang ngiti, isang maskara na dumaan sa maraming taon ng pagsasanay. Ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa ginto, kundi sa kung gaano karaming buhay ang ating natulungan. Ang malambing na tinig ni Doña Consolacion ay pumailan lang sa sound system. Tila isang awit ng mga anghel sa pandinig ng mga nakikinig. Ngunit sa gitna ng kanyang talumpati, ang malalaking pintuan sa dulo ng ballroom ay dahan-dahang bumukas. Ang bawat yabag ng sapatos sa makinis na sahig ay lumikha ng isang ritmo na tila humati sa bulungan ng mga tao. Pumasok si Alejandro na ang balikat ay may benda sa ilalim ng kanyang itim na tuxedo, ngunit ang kanyang tindig ay kasing tatag ng isang bundok. Sa kanyang tabi, nakahawak sa kanyang braso ay si Tess. Hindi na suot ni Tess ang lumang apron o ang cardigan na puno ng mantsa ng ulan. Suot niya ang isang simpleng puting gown na nagpatingkad sa kanyang likas na ganda. Ngunit higit sa lahat, ang kanyang mga mata ay hindi na nakatingin sa lupa. Ang bawat hakbang niya ay puno ng dangal, ang mukha ng isang ina na handang itaya ang lahat para sa kanyang anak. Napatigil si Doña Consolacion. Ang kanyang mga labi ay nanatiling nakabuka, ngunit walang salitang lumabas. Sa gilid ng entablado, si Dian ay napatayo. Ang kanyang baso ng champagne ay nanginginig sa kanyang kamay hanggang sa tumapon ng likido sa kanyang mamahaling suot. Ituloy mo ang iyong talumpati, Mami. Huwag kang hihinto dahil lamang dumating ang mga taong tinatawag mong dumi sa iyong kalsada. Ang boses ni Alejandro ay umalingaw-ngaw sa buong ballroom, malamig at puno ng talim. Alejandro, ano ang kahulugan nito? Hindi ka imbitado rito. Ang pilit na sigaw ni Doña Consolacion habang sinusubukang bawiin ang kanyang awtoridad. Hindi sumagot si Alejandro. Sa halip, itinaas niya ang isang maliit na remote control. Sa isang pindot, ang malaking screen sa likod ni Doña Consolacion na dapat ay magpapakita ng mga larawan ng kanyang mga proyektong pangkawanggawa ay nagbago. Ang ballroom ay nabalot ng isang nakakangilong katahimikan nang lumitaw ang isang video. Hindi ito malinaw na pelikula, kundi isang kuha mula sa isang nakatagong kamera.
Doon, kitang-kita ang mukha ni Doña Consolacion sa loob ng silid ng ospital. Ang bawat bisita ay napasinghap nang marinig ang boses ng matanda na kasing lamig ng kamatayan. Gawan niyo ng paraan na mawala ang batang yan. Ang batang yan ay hindi nararapat na sumibol sa mundong ito. Sumunod ang isa pang video, ang pag-amin ni Dian tungkol sa pagsasangla ng mga hiyas ng pamilya at ang mga dokumento ng sistematikong pagnanakaw sa kumpanya. Ang bawat lihim na pilit nilang ibinaon ay tila mga bangkay na muling nabuhay sa harap ng buong lipunan. Hindi totoo yan, kasinungalingan yan. Ang hiyaw ni Dian, ngunit ang kanyang tinig ay nalunod sa malakas na bulungan at pangungutya ng mga taong kanina lamang ay humahanga sa kanya. Dahan-dahang lumapit si Tess sa entablado. Tumayo siya sa harap ng kanyang biyenan. Ang distansya sa pagitan nila ay tila isang malalim na bangin. Ang katarungan Mommy Consolacion ay hindi nabibili ng kahit anong donasyon. Ang bawat luhang pumatak mula sa aking mga mata, ang bawat hirap na ipinaranas niyo sa akin. Ngayon ay may paniningil na. Ang tunog ng mga yabag ng mabibigat na sapatos ay muling narinig. Ngunit sa pagkakataong ito, nanggagaling ito sa mga awtoridad. 4 na lalaking nakauniporme mula sa National Bureau of Investigation ang pumasok at umakyat sa entablado. Ang bawat bisita ay dahan-dahang tumabi, nagbibigay ng daan sa paparating na hatol. Doña Consolacion Vergara, you are under arrest for multiple counts of financial fraud, falsification of public documents, and conspiracy to commit physical injuries. Ang mariing deklarasyon ng opisyal. Ang mukha ni Doña Consolacion ay tila isang maskara na tuluyan ng nagiba. Ang kanyang tuhod ay nanginig hanggang sa siya ay dahan-dahang napaluhod sa gitna ng entablado. Ang kanyang mga perlas ay nagkalat sa sahig, tila mga butil ng luha ng kanyang naglahong kapangyarihan. Ang bawat mata sa ballroom ay nakatitig sa kanya nang may pandidiri. Ang reyna ng pagkukunwari ay tuluyan nang nalaglag sa kanyang trono. Habang hinihila si Doña Consolacion palabas, naramdaman ni Tess ang kamay ni Alejandro na humawak sa kanyang balikat. Tumingin siya sa kanyang asawa at sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, ang hangin sa kanyang paligid ay naging magaan. Ngunit sa gitna ng tagumpay na yon, isang anino ang mabilis na kumilos sa gilid ng ballroom, si Dian, na may dalang matalim na titig na tila hindi pa tatanggapin ang pagkatalo, ay dahan-dahang lumabas patungo sa kadiliman ng parking lot. Ang gabi ng marangyang pagdiriwang ay nauwi sa isang malamig at mapait na paghuhukom. Sa labas ng hotel, sa gitna ng parking lot kung saan ang mga anino ng mga sasakyan ay tila mga dambuhalang nagbabantay, mabilis na tinatahak ni Dian ang daan patungo sa kanyang sports car. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hinahanap ang susi sa loob ng kanyang mamahaling bag. Ang bawat singhap niya ay puno ng takot. Ang bawat lingon sa kanyang likuran ay tila pag-iwas sa isang multo na hindi niya kayang talunin. Ngunit bago pa man niya maabot ang pinto ng sasakyan, ilang anino ang lumabas mula sa dilim. Hindi sila mga pulis. Sila ang mga lalaking matagal nang naniningil sa kanya. Mga taong pinagkakautangan niya ng milyon-milyon dahil sa sugal at maling pamumuhunan. Ang kanilang mga mukha ay hindi nagpapakita ng awa. Tanging ang tuyot at matigas na hangarin na makuha ang kanilang pera sa kahit anong paraan. Dian Vergara, akala mo ba ay makakatakas ka pa? Ang iyong mommy ay wala na sa pwesto upang protektahan ka. Ang mariing sabi ng isang lalaki habang dahan-dahang lumalapit. Nabitawan ni Dian ang kanyang bag. Ang tunog ng pagbagsak nito sa semento ay tila isang hudyat ng pagtatapos ng kanyang paghahari. Sa sandaling iyon, ang kanyang mobile phone ay muling tumunog. Hindi para sa isang bagong endorsement o like sa kanyang vlog, kundi para sa libu-libong hate comments at ang balita na ang lahat ng kanyang accounts ay na-freeze na ng bangko. Ang kanyang mundo na binuo sa pagpapakitang tao ay tila isang kastilyong buhangin
na tinangay ng malakas na alon. Wala na ang kanyang mga followers, wala na ang kanyang mga kaibigan sa alta sosyedad. Tanging ang malamig na semento at ang banta ng mga naniningil ang natira sa kanya. Samantala, sa loob ng isang silid, sa istasyon ng pulisya, nakaupo si Doña Consolacion sa isang matigas na silya. Wala na ang kintab ng kanyang mga perlas, ang kanyang gown ay gusot-gusot na, at ang kanyang buhok ay wala na sa ayos. Sa tapat niya, nakatayo si Tess at Alejandro. Ang liwanag ng bumbilya sa itaas ay tila isang mapanghusgang mata na nakatitig sa matanda. Tess, anak, pakinggan mo ako. Ang pakiusap ni Doña Consolacion, ang kanyang boses ay nanginginig at puno ng pilit na pagsisisi. Nagkamali ako, inaamin ko. Pero pamilya pa rin tayo. Huwag mo namang hayaang mabulok ako rito. Isipin mo ang sasabihin ng ibang tao. Isipin mo ang dangal ng mga Vergara na dinadala mo rin. Lumapit si Tess ng bahagya, sapat na upang makita ang bawat guhit ng takot sa mukha ng kanyang biyenan. Ang dangal, Mommy, ay hindi itinatago sa likod ng mga kasinungalingan. Pinagsilbihan ko kayo ng higit pa sa sapat. Ibinigay ko ang aking dugo at pawis dahil naniwala ako sa utang na loob. Pero ang utang na loob ay binabayaran ng pasasalamat, hindi ng buhay ng aking anak o ng pagpatay sa ina ni Alejandro. Dahan-dahang lumuhod si Doña Consolacion. Ang kanyang mga kamay ay pilit na inaabot ang laylayan ng gown ni Tess. Ang reyna ng mansyon ay naging isang pulubi sa harap ng katarungan. Patawarin mo ako, Tess. Gagawin ko ang lahat. Ibibigay ko sa inyo ang lahat ng ari-arian. Huwag niyo lang ituloy ang kaso. Liningon ni Tess si Alejandro na nananatiling tahimik ngunit may matibay na paninindigan sa kanyang mga mata. Muling hinarap ni Tess ang matanda at marahang iniurong ang kanyang laylayan. Ang kapatawaran ay isang bagay na kailangan mong hanapin sa iyong sarili, Mommy. Pero ang katarungan ay para sa lahat ng sinaktan mo. Ang mansyon ng mga Vergara ay nilak na ng bangko ngayong gabi. Ang bawat gamit na ipinagmalaki nyo ay kinuha na upang bayaran ang mga ninakaw nyo sa kumpanya. Wala na kayong babalikan. Ang malamig na sabi ni Tess. Tinalikuran ni Tess at Alejandro ang matanda. Iniwan ang hiyaw ng pagsisisi ni Doña Consolacion na umalingaw-ngaw sa malamig na pader ng istasyon. Habang papalabas sila sa gusali, naramdaman ni Tess ang malakas na bugso ng hangin. Isang hangin na hindi na nagdadala ng amoy ng laso ng mansyon. Sa malayo, nakita nila ang pagdating ng mga truck ng bangko na naglalagay ng mga dilaw na tape sa paligid ng mansyon ng mga Vergara, ang simbolo ng tuluyang pagbagsak ng isang pamilyang itinayo sa dusa ng iba. Sa gitna ng katahimikan ng gabi, naramdaman ni Tess ang marahang sipa ng kanyang sanggol sa loob ng kanyang sinapupunan. Isang mapayapang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang karma ay tila isang bagyong lumipas, at bagaman may mga bakas ng pagkawasak, ang lupa ay handa na para sa isang bagong pagsibol. Ang bawat kanto ng Binondo sa gabing iyon ay tila isang labirinto ng mga lihim at lumang alaala. Sa gitna ng makikitid na eskinita na amoy insenso at lumang kahoy, tumigil sina Tess at Alejandro sa harap ng isang pintuang gawa sa mabigat na bakal. Walang ingay ng marangyang party, walang mapagpanggap na halakhak. Ang tanging naririnig ay ang mahinang agos ng tubig sa kalapit na estero at ang sariling hininga ni Tess na puno ng kaba at pag-asa. Dahan-dahang pinihit ni Alejandro ang hawakan ng pinto. Sa loob ng maliit at madilim na silid ng isang lihim na sanglaan, nakita nila ang isang matandang lalaki na naghihintay. Sa ibabaw ng lamesang nababalutan ng pelus, naroon ang isang bagay na naging mitya ng napakaraming dusa at kasinungalingan, ang tunay na La Estrella. Nang tumama ang liwanag ng maliit na lampara sa hiyas, tila ba huminto ang pag-inog ng mundo. Hindi ito katulad ng pekeng tram na bumasag sa sahig ng mansyon. Ang ginto nito ay may lalim ng kulay na tila ba nagtataglay ng init ng araw.
at ang mga diamante ay nagniningning ng may katapatang hindi kayang pantayan ng kahit anong salamin. Ito ang hiyas na isinuot ng tunay na ina ni Alejandro, ang simbolo ng isang dangal na hindi kailanman nabahiran ng sakim. Dahan-dahang iniabot ni Alejandro ang kanyang kamay at hinawakan ng tram. Naramdaman ni Tess ang panginginig ng mga daliri ng kanyang asawa. Ang bawat ukit sa ginto ay tila isang kwento ng kanyang pagkabata, ng mga yakap ng kanyang ina na ninakaw ng malupit na tadhana. Ang La Estrella ay muling nagbalik sa tamang kamay, hindi bilang isang kayamanan, kundi bilang isang piraso ng kaluluwang matagal nang nawawala. Ito na yon, Tess, ang katarungang ipinangako ko sa aking ina, ang mahinang sabi ni Alejandro. Ang kanyang boses ay puno ng kapayapaang ngayon lamang narinig ni Tess. Tiningnan ni Tess ang asawa ng may paghanga. Anong gagawin natin dito, Alejandro? Ngayong nasa atin na ang lahat ng yaman ng mga Vergara, paano natin sisimulan ng bukas? Hinarap siya ni Alejandro at marahang inilagay ang La Estrella sa palad ni Tess. Hindi natin ito itatago sa isang vault, Tess. Hindi rin natin ito ibebenta para sa pera. Ibabalik natin ito sa kumpanya at sa foundation na itatatag natin sa pangalan ng aking ina. Ang hiyas na ito ay magsisilbing paalala na ang tunay na ningning ay nagmumula sa pagtulong sa iba, hindi sa pag-apak sa kapwa. Lumipas ang mga buwan at ang ingay ng lungsod ay dahan-dahang napalitan ng mapayapang himig ng mga alon. Sa isang maliit na bayan sa Batangas, malayo sa mga matang mapanghusga, ang sikat ng araw ay tila isang mainit na kumot na bumabalot sa isang bagong buhay. Ang mansyon ng mga Vergara ay nanatiling isang alaala ng nakaraan, habang ang kanilang bagong tahanan ay puno ng amoy ng sariwang hangin at luntian ng mga halaman. Isang hapon, habang nakaupo si Tess sa beranda at pinagmamasdan ng paglubog ng araw, naramdaman niya ang isang pamilyar na init sa kanyang likuran. Yumakap si Alejandro, ang kanyang mga kamay ay marahang nakapatong sa malaking tiyan ni Tess. Ang bawat pintig ng kanilang puso ay tila isang kanta ng pasasalamat sa bawat pagsubok na kanilang nalampasan. Ang katahimikan ng hapon ay biglang binuod ng isang bagong tunog, isang tunog na mas matamis pa sa kahit anong musika sa mundo. Mula sa loob ng bahay, narinig ang unang hiyaw ng isang sanggol. Isang malakas at masiglang tinig na nagbabadya ng pagdating ng isang bagong umaga. Ang bawat luhang pumatak sa kuyapo, ang bawat pasakit sa loob ng mansyon, at ang bawat sugat ng nakaraan ay tila naglaho sa isang saglit. Habang nagtatama ang paningin ni Tess at Alejandro, alam nilang ang tunay na mana ay hindi ang ginto ng La Estrella, kundi ang pag-ibig na nanatiling matatag sa gitna ng pinakamalakas na bagyo. Ang bagong buhay na hawak nila ay ang katunayan na pagkatapos ng pinakamahabang gabi, ang bituin ng pag-asa ay muling sisikat, mas maliwanag at mas totoo kaysa dati. Ang bawat haplos ng maalat na simoy ng dagat sa pisngi ni Tess ay tila isang malambot na kamay na nagpapahid sa lahat ng bakas ng kanyang nakaraan. Sa dalampasigan ng Batangas, kung saan ang langit ay nagdidikit sa asul na karagatan, ang bawat paghampas ng alon sa pampang ay lumilikha ng isang mapayapang himig na malayo sa ingay ng kuyapo at sa masikip na hininga ng mansyon ng mga Vergara. Wala na ang amoy ng luma at maduming labada. Ang paligid ay puno na ngayon ng samyo ng sariwang gata at mga pampalasa mula sa maliit ngunit masiglang kainan na itinayo ni Tess at Alejandro. Love, handa na ang table sa labas. Marami tayong guests ngayong hapon. Ang boses ni Alejandro ay nanggaling sa likuran, puno ng sigla at pagmamahal. Lumingon si Tess at isang matamis na ngangiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Nakita niya si Alejandro na karga ang kanilang anak, si Baby Esperanza. Ang kislap sa mga mata ng kanyang asawa ay hindi na nagmumula sa mga lihim na plano ng paghihiganti, kundi sa purong kaligayahan ng isang ama.
Ang bawat tawa ng sanggol ay tila mga gintong butil na nagbibigay ng liwanag sa kanilang bagong tahanan. Dahan-dahang lumapit si Tess at hinaplos ang pisngi ng kanyang anak. Sa loob ng isang maliit na glass case sa gitna ng kanilang salas, nakalagay ang isang larawan ng La Estrella na ngayon ay nasa museo na. Ang hiyas ay hindi na isang tanikala. Ito ay naging isang sulo na nagbigay daan sa katarungan. Sa balita kamakakailan, nalaman nilang nananatili pa rin sa loob ng bilangguan si Doña Consolacion, habang si Dian ay nagtatrabaho na ngayon sa isang maliit na factory sa probinsya, malayo sa karangyaan, at sa mga peking followers na dati ay naging mundo niya. Nang tanungin ni Alejandro kung may puwang pa ba ang galit sa kanyang puso, tiningnan ni Tess ang malawak na dagat. Ang pagpapatawad, Alejandro, ay hindi nangangahulugang kailangang ibalik ang lahat sa dati. Pinatawad ko na sila dahil ayaw kong bitbitin ang bigat ng kanilang kasamaan sa paglaki ng ating anak. Malaya na ako at iyon ang pinakamahalagang mana na matatanggap natin. Ang bawat paglubog ng araw ay nagpapaalala sa kanila na ang bawat dusa ay may katapusan. Ang katarungan ay maaaring maging matagal, ngunit kapag ang katotohanan ang naging pundasyon, walang bagyong makakasira sa isang tahanang itinayo sa pag-ibig at dangal. Sa gabing iyon, habang magkakasama silang nagsasalo sa hapag, alam ni Tess na ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa ginto o apelido. Ang tunay na yaman ay ang kapayapaan ng isip, ang init ng yakap ng pamilya, at ang pagkakataong bumangon muli mula sa anino ng nakaraan patungo sa liwanag ng isang bagong umaga.